Mga kapatid, Kotseng Kuba! Nakaganoon. Kotseng Volkswagen. Mayroon daw kasi itong kakaibang itsura at tunog sa kalsada. O hindi ba? I'm sure kilalang kilala ninyo ang kotseng ito na tinawag ito noon na people's car. Pero sa atin, kilala ito bilang Kotseng Kuba dahil sa korte nito. Kotseng Kuba! Ayan na, oh. Tingnan mo naman yan. Mga kapatid, for sale yan, for sale. And then Hollywood stepped in, introducing Herbie the Love Bug in 1968. A mind of his own makes Herbie the soul bug of the love generation. Mga kapatid, ito yung nakikita nyo na yan, lahat yan ay stock. Walang minodify si tatay dito, pati yung bumper niya. Ayan, oh, tignan nyo yung loob, oh, mga kapatid. Oh. Magandang maganda pa. Pati yung gauge na, pati yung steering wheel, oh, yung manibela, tignan nyo. Oh. Gumagana pa po yung signal light niyan, tay. Oo, lahat. Gumagana pa. Oo. Yung gulong nito, tay, iba ang PCD nito, no? Oh, yan, no? Iba yung PCD niya, oh. Oh. Layo, oh. Tay, dalawa talaga yung ano niya. Yung kanyang tambucho. Oo. Nakakabit yan dun sa dalawang exhaust mismo. Meron. Meron, yung pampatahimik, no? Yung silencer niya nakabalabag. Oo, kasi kanina nga, dinadrive ko, tahimik eh. Oo. Hindi katulad yung iba, maingay eh. Oo, kasi straight pipe yun. Straight pipe, oh. Kasi ito yung sinasabi ni tatay kanina, pag nag-overheat ka, malamang naputol itong belt na to. Or maluwag. Or maluwag. Kasi itong belt na to, pinapaikot niya yung alternator at yung pulley na to, yung shafting niyan, ng alternator, dire-diretso dito sa mechanical fan. Yung mechanical fan na yan, yun yung nagpapalamig doon sa makina. Kaya pag naputol to, wala ka ng charging ng voltahe, ng kuryente, at wala na ring magpapaikot. Walang cooling system. Oh, wala kang cooling system. Kaya doon ka palang mag-overheat. Ngayon, walang adjuster ang belt. Ang adjuster, So, paano po gagawin? Tanggalin mo ito, mayroong mga spacer dito. Ayun, magbabawas ka ng washer. Magbabawas ka ng washer. Oo, para kumapit na gano'n. Para umipit siya. Oo, yung pipigain washer na nandoon sa loob, ilipat mo dito sa labas. Sa labas. Ipe-press, gaganon niya yung pulley. Yan lang ang adjuster niya. Yun nga yung sinasabi ko, parang CBT. Kasi sa CBT, gano'n, lumalaki, lumuluwag, lumiliit. Ito po yung kanyang distributor. Ito yung kanyang karburador. Simpleng-simple, parang karburador lang po ng motorsiklo, no? Oo. Simpleng-simple siya. Tapos advancer, ito yung problema nung Mini, sira yung advancer. Ang nagdadala ng advancer, yung vacuum na galing sa venturi ng karburador. Opo, so hindi na nanggagaling dun sa manifold, no? Kasi medyo malayo. Oo. Depende sa bukas ng accelerator, lalakas yung vacuum sa venturi, hinihigop yan. Hihigupin yung i-advance timing. niya. Sa magkakaroon ng interest, dito sa Volkswagen na to, ito ay for keeps, pero pwede nyong gamitin araw-araw dahil pwede naman kayong maglagay ng aircon. Yun nga yung sinasabi ko, yung electric aircon. Wala kayong magiging problema, ang laki ng space doon sa harap. Maganda siyang gamitin sa long distance na rough road. Kasi maganda yung suspension, maganda ang suspension. At saka, kung ano man ang diferensya, kung ano masira, visually nakikita mo. Nandito na lahat. Madaling gawa ng paraan. Kumusta po mga piston nito, saka mga piston ring? Marami pa po makukuha. Ay, marami. Marami. So yun lang naman yan, yung mga bearing, no? Marami pa po yan. Pati liner, pwede mong palitan. Pwede mong i-upgrade. 1300, pwede mong gawing 16. 16, palakihin. Pwede mong gawing 18. Palakasin, Or ibalik mo siya sa 1100. Paminsan-minsan ko na lang gamitin kasi... Ito po bang Volkswagen, boxer type na po ba to? Hindi pa. Yung ganun ang makina o ganun pa rin po siya? Hindi, ganun. Boxer type na rin, no? So dito pala boxer type na rin pala to? Oo, parang Subaru na rin, no? Oo, saka Porsche. Dito yata nag-evolve si Porsche eh. Yes. Dito rin, no? Nauna to. Tapos Nauna to.
Binabalak sanang lagyan ng aircon kaya may additional na pulley dito. Ah, opo. Pero ngayon kasi meron ng electric compressor kaya hindi nyo na po kakailanganin. Opo. Pagdating naman po sa interior tayo, okay pa po ba lahat to? Glenn, doon ka sa kabila, Glenn. Original lahat yan Oo. Ayan. Upholstery lang binago dyan. Pero Upholstery lang ang binago. So, ito po lahat, gumagana pa ho lahat to. Lahat. Yung radio po nito, iba na yung radio, bago na. Oo. Pero itong ampere, po niya, gauge, yung voltage, Original pa yan. original pa yan. So, ito naman, walang aircon, kaya parang blower lang po, ano? Oo. So, wala pa po itong kabulok-bulok, wala pa. Sa body, wala, ano? Wala, hindi pa binago yan. Oo, hindi pa binago. So, ito yung kapag isinara mo ang pintuan, parang refrigerator, no? Wala mo refrigerator. Dito po, ito yung pinakalagayan ng mga bagahe, ano po? Oo. Yan. Dito na rin pala yung lagayan ng gasolina, yung fuel tank. Ninakaw yung makina eh. Wala makina. Wala makina sa harap. Nandito yung fuel tank. Ayan. Tapos, ito po, ano po ito? Wala na po ito. Ayun. O yung kanyang electrical system nandito, yung mga fuse box, nandun yung radio. Yan. Bali stock ito. Oo. Walang modification. Kasi nag-uumpisa ito, 1,100 eh. Ayun, 1,100. Tapos 1,200. So doon ba sa series niya, ito yung isa sa pinakamaganda? Yeah. Oo. 13 na yan. 1,300, ano po? Ito pong antena niya, stock pa po ito? Stock pa to, no? Oo. Stock Original to. yan. Pati itong mga side mirror niya. Pare, ano ba yung ibang modelo ng Volkswagen? Ay, ng Volkswagen, yung Beetle? Meron silang, may mga Germany pa yun eh. Hindi ako Oo. ganun ka super fanatic talaga ng pero meron pa silang tinitignan doon sa mga salamin, iba yung kurbada. Magkamukha sila. Pero pag meron pa sila na iba yung sukat ng ganun, yung ganito, parang yung ladybug. Di ba, napansin mo ito? Ito, oo. Ito bag, ito eh. Ito, bag-eye na to. Oo, yung iba, bilog lang eh. Bilog lang, oo. Tapos yung iba, parang ganun na ganun. Marami siyang klase. And then may 13, meron 16. Tapos yung iba naman nagmo-modify yung galing sa combi na 1800. Nilalagay nila sa ganito kaya malalakas yung mga ginagamit nila sa drag racing. So ito, rear drive to. Nandun na mismo sa makina eh, no? Nandun na mismo sa likod. Yes. Collector's item to sa ibang bansa, lalo na sa Japan. Ayun, kung pwede nga lang tong dalhin sa Japan. Ang daming buyer nung sa bayaw ko sa Japan. Ang hirap lang talaga mag-alis. Nung panahon na yon, hindi pa kami kasi masyadong sa originality at saka yung magiging classic siya. Pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Noong mga panahon namin, kino-convert namin ito para gawing racing cars. Sinubukan ko ang 1900 na yung piston in-order talaga sa England. Sa England. Oo, isang set. Kasama na camshaft. Basta Lahat po yan. Binuo nyo. Oo. 1900 po yun, ha? Ginawang 1900. So nag-rebore kayo doon. Oo, tapos yung gulong sa likod, Mm. halos 3 beses ang lapad. So naka-offset talaga yung sa likod. Oo, lumalabas sa fender. Mm. Tapos nilalagyan ng extension na Mm. may gulong na bearing. Oo. Kasi sa starting sa drugs, tumatalon nito eh. Sumasayad yung puwet niya. Yung puwet, yung likod, oh. Kaya nilagyan siya ng gulong na bearing. Para pag gumano, hindi sasayad yung likod. Hindi sasayad yung tambutso. Kasi yung tambutso, katulad niyan, dalawa, ginawang isa yan na trampe. Pag gumano yung sasayad na ganun eh. No? Pag gumano siya. Sino naman po yung mga racer na, yung mga motorsport racer na nagagawa nyo noong araw? May buhay pa po ba? Nag-champion sa first Philippine Grand Prix sa Cebu. Opo. Si Chito Montserrat.
magkasama kami sa Camrakers. Oo. Yun ang association namin dati. Pero, more on the mini. So mini po yun talaga. Oh, mini. Mini, oo. Pero, mayroon kaming unit na ganito Oo. na para sa drugs, hindi sa circuit. Pag box lang. Hindi yung lalabanan ng iba. Anong kalaban ng box? Anong kalaban ng box? Kahit ano, Ford. Ford, escort. Escort. Oh, escort. Kasi uso pa yung escort noon. Oo, escort. Ang escort nga ang ginamit Opel. ni Chito Montserrat nung mag-champion siya sa First Philippine Grand Prix sa circuit. Oo, sa circuit. Yung Starlet. Starlet, mahina pa nun, ano? Wala pa. Wala akong Toyota, no? Toyota. So talagang si ano lang, no? Si Ford Escort, saka si Opel. Mini Cooper. Tapos Mini. Kailan po kayo humintong magmekaniko? At ipinasa nyo na ho dito sa inyong ano? Matagal na. Pero ngayon po, nag-ano pa rin kayo? Nagtatry pa rin? Sumasakit na rin ang balikat. Hindi naman, kaya lang pag kinalawang na. Pero, pero kung ito, kahit na pikit mata, Oh. kaya kong baklasin na yan dati sa isang gabi. Tanggal. Kinabukasan ng umaga. Kabit na. Modified pa yun. Modified na ho yun. Gaano pa do kasikat? Gaano ba siya kadami nung araw nung lumabas to sa Pilipinas itong Volkswagen? Ay, marami. Kasi masyadong madaling i-convert. Madaling i-upgrade. At saka maraming pyesa dati. Ang number one na advantage nito, ang chassis nito hindi monocoque, yung flooring lang. Pwede mong buhatin nito na naiwan yung pangilalim. So nakahiwalay talaga yung body? Nakahiwalay talaga ito. Ang pagitan nito yung sealant lang. Yung rubber para pumasok yung tubig sa loob. Pinaupo lang siya doon. Galing, no? Madaling gawin. Dad, anong masasabi nyo doon sa mabibighani dito sa inyong Volkswagen? Kasi ngayon, ang problema namin, tulad ngayon, dalawa doon yung pinapalitan ko ng radiator. Tapos yung Mini Cooper, inuwi ko kagabi, nag-overheat ako, naubos yung tubig. Yung makakabili nito, wala siyang problema sa overheat, ano po? Wala. Number one, wala problema. Kasi madali mo, nakikita mo dito sa mga bagong kotse ngayon, hindi mo malaman kung ano ang causes ng overheat. Ito, isa lang. Isa lang, Pag nawala yung belt. Pag wala yung belt, yun na. Wala na. Nung araw kasi, meron ako nakita yung pinapalitan nila to ng grill Yung parang Mercedes-Benz. Kasi nilalagyan nila ng 4K dito na makina, inaalis yun nandun. Kasi daw para may aircon. Ngayon, puro mga electric aircon na, yung mga kompresor. Hindi ka na mamumroblema ngayon, ilagay mo dito yung kompresor, naka-aircon ka na. Hindi dagdag bigat sa makina. Hindi na po bigat sa makina. Kaya yung makakabili nito, yung mabibighani dito sa Volkswagen na to, kay puti, wala kayong problema sa aircon, may nabibili. Tinitingnan ko sa Lazada, nasa 25,000 lang yung buong setup nung electric na aircon na yon, yung kompresor. Tapos, hindi ka mamumroblema sa overheat. Dito sa Pilipinas, sa sobrang traffic hindi ba, talagang mag-overheat ka. Tapos matipid po ito sa fuel. Matipid po ba ito sa gasolina, Dad? Kung parehong karburador. Basta sa lahat ng gumagamit ng karburador, number one na matipid ang Volkswagen. Ang Volkswagen. Hindi katulad nung mga electronic ngayon, pag nasiraan ka sa daan, wala ka na. Wala na. Ito, hindi. Kahit na grade 1 na mechanic. Kahit na grade 1 na mechanic. Na mekaniko. Pwede kasi magawa mo ng paraan Kaya nga Ang electrical system, contact point lang. Contact point lang, napakasimple. Ano po? Tapos gasolina, yung carburetor. Tapos yan, wala na. Spark plug, 4 cylinders din po ito. 4 cylinders na boxer type, no? Parang Porsche. Ilan taon na po kayo ngayon, Dad? 87. 87, ang lakas pa Kayo po yung nag-drive ngayon nung Ford. Kasi dito siya. Nagdadrive pa si... Mainit nga, walang aircon Pang ano na lang ito yung Sunday car. ibalik mo yung Ala-ala. mga nakaraan. Kasi masarap pa rin mag-drive nito. Kung sakali man may bibili nito, anong maipapayo nyo? Ayan. As is.
Huwag nyo i-convert. Okay. Oh. Mas simple siya eh. Opo. Kita nyo naman, talagang walang bulok to. At yung lawanit no, may lawanit pa dito. Oh. Ngayon, wala na kayong mabibiling lawanit. So yan mga kapatid, ito ang vlog ko ngayon. Kung interesado kayo na bilhin itong Volkswagen na to, mag-message lang po kayo, kumontak lamang po kayo. At direkta ko po kayong ipapakausap mismo sa may-ari. Hindi po ako ang kakausapin nyo para talagang dire-diretso ang transaksyon. Coaching ko ba?